At sa gintong klaseng senaryo na ipinorma ng ating kaibigan si General Victor Corpus, yung DMAC points, ay sinasabi nga na dito ang epicenter ng kaguluhan. At sinasabi nga nitong ating kaibigan na si Billy Esposo na itong ground zero. Oh no. Oh Lord. Pag-ingatan po natin to dahil sinasabi nga, ito, Diyos ko po, sabi ni General Corpus na sinamarize po ni Billy Esposo na geographical military handicap DMAC point and the dependency on foreign oil DMAC point made the Philippines, specifically the BJE, the Bangsamoro Juridical Entity, a very vital strategic factor for the U.S. in its preparation for the looming armed conflict with China. Actually, marami po halos bago, alam niyo sa totoo lamang, bago ho na ilabas ni Victor Corpus itong libro niya, halos parang itong ating mga kaibigan, itong mga nationalist writers natin, kung i-connect mo yung dots, ay parang lahat ay nasummarize rin dito at na-modify lang nitong si General Victor Corpus Antindi. At sabi nga rito ni Billy Esposo na in a world fast running out of its traditional energy sources, the U.S. has its eye on the oil and gas in the South China Sea. Kaya tamang-tama rin po yung atin hong artikulo tungkol ho dito sa bagong ipinormang kumpanya nitong Blackwater na Z worldwide. Pero yung Z ay hindi po letter C kundi XE worldwide. Pero ang pronunciation po niyan ay Z worldwide. At ang matindi nga dito ay yung isa pang sinasabi na itong Guam governor na dito raw kukuha, magre-recruit ng 20,000 workforce para daw makumpleto yung project sa paglalagay ng mga base militar na sinasabi niya sa Guam. At sinasabi naman ng ating mga kaibigan sa Guam na no way. Because we will recruit only Americans here in Guam. And if possible, we want to oust the bases here and put it somewhere. Ayun. Eto na. Eto na. Mag-uusap na para dyan. Kaya, tingnan nyo yung mga kamadang ginawa. At kasabay nga niyan, remember, I think that was early July ay nagsalta o nabasa natin na ultimo si UNO President at Makati Mayor Jojo Binay ay mukhang siya ay naka-attend ng isang forum, yung Focus for the Global South, na ang title po ng forum ay At the Door of All the East. Biro mo? At the Door of All the East. At ang nakapokus sa Pilipinas, the Philippines in the United States military strategy. At ang hinihinalang ay for the survival of the President, ay wala siya magagawa kundi mag-yes master kay Obama. At kanina nga ay nagulat din ako sa sinasabi nitong si Pong Biason na medyo maanghang na sinasabi na yan ginawa kay Miss Arroyo sa pagbisita ni Miss Arroyo sa Amerika ay hindi naman yan imbitasyon kundi yan ay sumon. Aba, Diyos ko po. Sumon? Hindi po biro yung sumon, order. At parang tumutugma lahat. At talagang tugma naman talaga. At hindi lang yun. Sabi ulit ho dito sa column nitong si Billy Esposo, the real agenda is U.S. interest in Mindanao. At ang cover ng agenda ay terrorism, peace and development as the official reason for the meeting. Totoo naman to. Ito, 101% po ito. I believe this. Dahil kahit papano, ay alam niyo naman po, itong mga Amerikano ay hindi marunong magsinungaling. Yung mga talagang mga Amerikanong totoong tao. Although, syempre, pagkausap mo ay taga-embassy o taga-US government, ay kailangan they have to protect the interests of their nation.
And that's their job. We cannot do anything about it. At very clear sa sinasabi nga nitong si Victor Corpus at itong si Billy Esposo na the deal had already been struck when Leon Panetta, the CIA chief, recently visited Manila. The Washington smiles and handshake photo ops is mere posing for history and the Consuelo de Bobo for GMA. It didn't require too much analysis to conclude that just follow the timeline of events. After the Leon Panetta visit, GMA suddenly got her long-suit meeting with President Barack Obama. And next, GMA announced that the 2010 elections will proceed sans any hitch. Then announced a Mindanao ceasefire. Saka hindi lamang po yan. Di ba kayo nagtaka na parang talagang hulog ng langit yung pagpunta ni Panetta rito na tumahimik ang kaguluhan. Yung fear-mongering ng mga ikangay, mga Doberman na nandito raw yung mga terorista sa Maynila, kung ano-anong kaletsyan, kaguluhan ng mga binabanggit nitong mga leching ito, ay nung nakumpirma na si Leon Panetta ay nasa Australia at malapit ng pumunta rito, ay biglang, oops! Cut! Di ba? Talaga nga naman, oo. At sabay po niyan ay pati yung mga nambablackmail dito, ayon sa ating mga kaibigan, ay parang pambablackmail ang ginagawa ng ilang mga NGO sa Amerika na kung ano-anong mga sinasabing mga kaso na pwede raw pahuli sa FBI, etc., etc. Ito nyo, nung kailan ko ba sinabi na sigurado, sabi ko sa inyo, makakapasok si Mike Arroyo. Actually, nakapasok sa LA nung siya ay pumunta, si Miss Arroyo, sa Brazil para sa APEC, ano yun? Ano bang meeting yun? APEC nga ba? O bahat doon sa South America ay may meeting, di ba? O. At dumaan pa sa Cartagena, Colombia. Napakagandang area yun. Ang tanggaganda ng mga babae ron talaga sa Colombia. Maniwala kayo. Kaya yung isang Araneta ay Colombiana ang asawa, di ba? At pagkatapos yan, ay sabi rito ni Billy Esposo, the big question is what exactly did GMA concede and what did Obama agree to give GMA in return? Kaya nga ilang beses ko sinabi na ngayon ang pagkakataon natin na hilingin sa mga Amerikano ang dapat nating mahiling dahil po talagang sila ay kailangan ang Pilipinas. Dahil nga po sa ito hong ilalagay nilang ay deployment ay hindi po basta deployment yan. At sa totoo lamang ay kailangan po nila yung bansang Pilipinas kapareho nga po ng ginawa nila nung sila'y pumasok sa kaguluhan dyan sa Korean War at kaguluhan sa Vietnam ay ginamit po tayong forward basing ng mga Amerikano through their US bases in the Philippines. At ngayon na naman ay babalik nga ho ang mga Amerikano at mas madami pa silang ilalagay na base sa Pilipinas. Hindi lamang po actually ay kung anong ginawa nilang pag-secret agreement kay Marcos at kay Rojas na napakaraming base militar na ipinorma rito. At nung nabawasan yung base militar dito ay nagalit ang Amerikano kaya sa nervyos nitong si Rojas ay namatay siya mismo sa loob po ng Clark Air Base. Yan po ang mga untold story po is nasabi ko sa inyo na itinago sa atin nitong mga historians at nitong mga military intelligence na nakakaalam kung ano talaga nangyari kay Rojas, bakit namatay sa nervyos. At kapareho din ho ng pagkamatay sa nervyos ni Carlos Garcia ay malalalim po itong mga sakit dekorasyon nitong mga taong ito at kung bakit nangyari sa kanila yan. Sa blackmail sa kanila ng mga Amerikano.